Kahit puyat, pagod, nakarating tayo ngayon. Amen. Dahil yung po yung dapat maging pangunahin natin. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness and all these things shall be added. Kaya hindi tayo pwedeng magpapigil, magpuri, magsamba, magpasalamat sa dakilang Diyos dahil nagising ka na may buhay muli. Amen? Breath upon me, breath of God. Breath upon me, Spirit of the Lord. Amen po ba? Yun dapat. Kaya, alam ng mga youth ka, nag-practice kahapon, si Pastora po dito ay, sabi nila nga, traveler daw ako, may backpack pa ako eh. Tawag sa isa sa akin dyan, si Dora daw. Dora da, no? The Explorer. Pero I praise God dahil nakarating tayo dito na although physically may pagod, but still our spirit, nagkaroon po tayo ng strength because hindi natin magawa ang mga bagay kung wala pong lakas ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya sabi ko nga kahapon, sige, wag niyo ako pakialaman ha, walang pakialam, umalis na kayo, sabi ko sa nagpa-practice. Dahil, Pastora, tulungan niya na, hindi na. Sige na, ako na. So, nakauwi din ako ng maaga dahil kailangan ko umuwi dahil may bisita rin ako sa bahay na kailangan ko rin sila din asikasuhin. So, yun pong mga bagay na although as our situation surrounded us, pero hindi mapipigilan yung pag-ibig natin sa Diyos. Amen po ba? For so many weeks, we are preaching about the love of Jesus, about the agape love, about love our neighbor, love our brothers and sisters. Amen? Kaya hindi pwedeng hindi tayo ma-encourage sa pahayag ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng karunungan at kaunawaan para magawa natin ang kanyang pinagawa at kalooban sa ating mga buhay. A brief, short report lang po para alam niyo po yung nangyayari. Oh, may papagawa pa ba si Pastora? Report lang po, ha? Para alam niyo na yung pera na binibigay niyo, may pinupuntahan. Ito po, bago ako mag-pray last night again, inano ko po ito inayos, yung mga tinanggap natin, at ginastos natin para sa church. At salamat sa Diyos dahil hindi pa rin nagkukulang ang Panginoon. Amen? Tunay nga ang Diyos po ay patuloy nagpapala sa kanyang mga anak. Ang record ko kagabi na chine-check po ang nagastos ngayon dyan sa bakod pa lang na yan, mga simento, graba, bakal, umabot na ng 80, labor and materials, umabot na ng 80,000 plus. Kung 200,000 plus, almost ang bubong ngero, tumakbo na ng 300,000. Saan galing po yun? Hello? Pero yung donation, hindi rin humihinto. Saan yung listahan ko ng donation na alam ko nandito eh, ba't nawawala? Hindi po salamat pa rin sa nagbibigay sa buhay ni Sister Janet, sa sister niya. Amen. Thank you po. May nag-abot ngayong umaga galing kay Sister Virgie. Yung outpouring everyday na araw-araw may nag-aabot, sa lahat kayo po nakita ko nag-aabot, hindi po nauubos. Amen. Pag ang Diyos mo kumilos gumalaw, nandito kanina kagabi yung listahan ko bakit saan na yun. Dahil hindi pwedeng hindi ilista kahit maliit na bagay. Dahil po, yun po ay recorded ng langit. So, hindi tayo pwedeng hindi natin, ayun. Ang mga donors po hindi humihinto, mahabang-mahaba na. Isa-isahin ko pa ba pangalan nyo? Hindi na, no? Kasi, hindi po nagkulang ang Diyos sa mga puso na nagbigay. Yung iba, dubli-dubli na magbigay. At saka po, yun. Mayroon pala akong praise report. Yung pastor po dito dati siya sa another church. Naligaw din po dito sa church natin at nag-abot din siya ng Pastor Jerry. Nag-abot po siya ng 5,000. At tunay nga po na 1,000 sa inaabot kay Sister Gina.
Pero gusto niya nang makita kung may church nga totoo na nagpapagawa dito at makausap si Pastora. At pumunta nga siya. At na-amaze po siya sa ginawa ng Lord dahil talagang namanghak po siya. Nag-abot siya na, ang abot niya pa sabi, o pang merienda ng mga trabahador. Ano pa lang yun? 5,000 pang merienda. So it means, may darating pa. Asahan po ba natin yon? Kasi pag merienda pa lang yung sabi niya eh. So we are expecting things na, hindi po ba? Pag merienda lang daw eh, lakas eh. Sabi ko, Lord, whatever your will, let your will be done to this person na kausapin niya daw yung mga gobyerno, hindi natin alam. Kung gusto niyo na pumunta ng Zambales, i-provide niya daw bus natin, nag-offer na. Naintindihan niyo po? Pag talagang outing, ngiti niyo hanggang tainga talaga eh. Naintindihan niyo po ba? Pero yung pagod, paghirap dito, wala namang pumupunta, tumulong. Gagalit na si Pastora eh. Ilibre ko sana kayo sa buffet. Yan, galit si Lord eh. Di po ba? So yun po yun na praise God. Amen? Hindi mahirap pumasok yung biyaya ng Diyos. Amen? So, pero sabi ko sa gumagawa kahapon, magbakasyon muna ako ng kahit 1 linggo lang. Nakuha niyo pa, mula January, pumasok February 20, gusto ko magpahinga muna kahit hindi pa kami needs din namin sa bahay. So, kasuhin ko rin muna yung mga problema para tuloy-tuloy muli. Hindi tayo ito, pero for a little while, we need rest also. Amen! Kung may mag-take over lang, di mo lang umaga hanggang hapon magbantay. Nandito na nga ako, naglalaro pa yung mga liburer ko eh. Kikindat-kindat pa sa akin eh. Sabi ko, huwag mo ko kindatan, gumawa ka, hindi ka paupo-upo dyan. Wala, hindi ka marunong magalit. Hello? Pasuro, uwi na kami. 11:30 pa lang, uwi na. Pagdating ng hapon, 4:30 pa lang, Pasuro, uwi na kami. Magalit ba ako? Hindi. Kayo sa kalagayan, pag ikaw po sobrang mabuting, mabait, wala na eh. Wala ka, hindi ka na marunong magalit talaga. So, babalik lang kami maaga. 1:30, babalik sila. Ano ba yun? So, yun po ang sinasabi ko sa inyo na magpahinga muna sila, baka pagod na rin. Nakuha niyo po ba? Pero yung gumawa ng tama, ng maayos, ibabalik ko. Pero yung nilalaro ako, bahala ka maglaro na lang habang buhay. Nakuha niyo po ba? So, yun po tayo. Hindi tayo marunong magalit, but then, you have also wisdom kung patuloy pa ba siyang pagpalain mo o magpahinga na lang siya. Nakita niyo po. So, yun po yung ating praise report na okay naman. Malapit na natin bakbakin yan at magkaroon tayo ng slab dyan. So, unti-unti, little by little, magagawa po lahat yan. So, we are praising God because God works in mysterious way. Amen! Lahat po kayo naging bahagi na. Mga pangalan nyo nandito. Dubli-dubli pa yung iba. Kaya alam nyo no kung sino po kayo. Amen? Praise God. Kaya glory to God. To God be the glory always. Dahil hindi po tumitigil ang Diyos magpala sa lugar na ito. Amen? Kaya praise God. Sabi nga sa inyo, sa nagastos natin ngayon dyan lang, 80 na. At saka nakalipas, 200 plus. 250 to 260. So, sumobra na tayo sa 300. Mahigit na pala. Wala pa yung lista ng mga miscellaneous at saka pamasahe at saka pamerienda. Wala pa po. So, hindi nagkulang ang Diyos. So, praise God. Anything na coming from above is a good gift coming from the Lord. Amen? Kamusta po tayo? How's your heart? Kamusta puso natin? Okay ba kayo? Na-inlove ba kayo? Hindi. Oo. Parang may na-inlove dyan, nakita ko nag-glow eh. Sino kaya yun? Amen po ba? Yun po dapat nagliliwanag. May glowing, the glorious presence of God into your life. Nagliliwanag ka, nagniningning ka, dahil po, yun po ang nais ng Diyos. Amen? Kaya purihin ng Diyos dahil narito kayo. Salamat nga, wala may natulog ngayon dahil napuyat. Matulog kayo pag uwi, wag na kayo gumala. Pero ngayon,
Concentrate muna tayo sa Lord. Continue to pray for our brothers and sisters. Mayroon pong may mga sakit karamdaman. Mayroon pong may ubo, may sipon, may lagnat. Continue to pray for one another. Huwag niyo pabayaan ang health natin. Naintindihan niyo po ba? Kailangan magkaroon po kayo ng wisdom na we need the rest also. Matulog ng maayos. At uminom ng tamang inumin. Hindi alak ha. Magkaroon po kayo ng awareness na sa panahon ito, sa bawat sulok ng mundo, uso na naman yung sinasabi nilang galing China. So ayaw natin ng made in China. Amen? Parang wala na naman tao dyan. Ayaw natin, i-reject natin ang mga viruses, ang mga bagay na tinatapon sa himpapawid. Continue to pray na i-cast out natin yan. Dahil po hindi naman tatalab sa atin yan kung ang Diyos po na, Espiritu ng Diyos ay sumasa atin na patuloy nagbigay kagalingan. Yun nga pag nag-umpisa pa lang yung mga ganun naramdaman natin, pray, warfare, at saka drink a lot of liquid, water, and juices. Yun lang. Yun lang din po ang ma-advise natin para patuloy natin matanggap yung healing mula sa Diyos. Kaya, let's pray. Ano pong mensahe ng Diyos sa atin ngayon? Tunay nga po, Panginoon, sa magandang umaga, napakabuti mo, napakadakila mo. You answered all our prayers, O God, for the past few days. Patuloy, Lord, na nagbigay ka muli ng lakas, ng sigla, ng pagtitipon na yung mga anak ko, Diyos, na bonding moment ng bawat isa, Lord God, na alam ko, Panginoon, they need also one another. Patuloy mo sila pagpalain, palakasin, patatagin. Patuloy mo sila pang bigyan, O Diyos, ng guidance, assistance. Lord, thank you so much na you will never leave us nor forsake us, and you will never depart from us, O God, your people, your children, your chosen people, O God, mga hinirang mo, mga pinili mo, na maging kawangis mo, O Diyos. Kaya sa magandang umagang ito, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, ano man ang nais mo ipaabot, ipahayag, anoint these lips, O God, to speak your words, and continue, Lord, to encourage one another, Lord God, na no matter what, ikaw pa rin, O Diyos, ang masusunod. Ikaw pa rin, O Diyos, maparangalan. Ikaw pa rin, O Diyos, magbigay liwanag. Ikaw pa rin, O Diyos, magbigay tugon sa mga samot dalangin ng mga anak sa lugar na ito. Kaya we thank you so much, Lord, that you will never fail your people. Patuloy mo, Lord, dinggin ang kanilang mga samot dalangin, ang mga mithi na kanilang puso, O Diyos, as what you've said in your word. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Thank you, Jesus. You are wonderful God that we serve. Na you always provide the needs of your people. You always provide the needs of every family that obey and follow you, Lord God. Kaya salamat sa pangako mo, Panginoon, sa bukas na langit. Sa kagandang loob mo sa aming mga buhay. Panginoon, salamat sa mga mandirigma mong anghel. And I command warriors of angel today, clean this place, O God, na mga anumang gawa ng kaaway, destruction, I bind in the name of Jesus in every corner of this place. In the name of Jesus, Lord, bigyan mo ng kaunawaan, kaliwanagan, ang puso o kaisipan ng iyong bayan. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa lakas, sigla, buhay, tagumpay. We are victorious. We are more than conqueror. I speak life and abundance in everyone's life today. In the name of Jesus, mayroon po, O Diyos, hallelujah, pagpapala, biyaya, lakas, sigla, kagalingan, tagumpay sa mga anak mo, O Diyos, na patuloy, umaasa, nananalig, nananampalataya, na ikaw makapangyarihang Diyos, magbigay ng liwanag, kaayusan, katagumpayan sa kanilang sambahayan. Kaya again, Father, in the name of your Son, Jesus, thank you for everything you have done for your church, for your people, for your children. In the mighty name of Jesus, we pray. Ang lahat magsabi ng malakas na amen. Amen po ba? Wala ba tayo ilaw? Para madilim ang paningin ko. Hallelujah, Jesus. Sige po, Colossus, chapter 1. Colossians, chapter 1, verse 13 to 17. Ayun, may liwanag.
Madilim naman sa'yo dyan. Ha? Hindi ko makita eh. Alam mo si Lola. Pero mamaya konti. Sige, dyan na lang ako mag-rely. So sabi po ng Colossus, chapter 1, verse 13, amen po ba? Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karian ng kanyang minamahal na anak. Sino po ito? You are delivered from darkness. Church. Yan o sinabi, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Diyan pa lang nakita nyo, may kapangyarihan ng kadiliman. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karian ng kanyang minamahal na anak. Why you are here? Why we are here? Because you are chosen to be saved. But it's up to you if you will continue God's righteousness in your life. Amen. Kasi nga, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. So before, na hindi natin kilala ang Diyos o Jesus Christ Himself, amen po ba? We are still in darkness. Why? Nung wala pa tayong narinig na ebanghelyo, kapahayagan o salita ng Diyos, nabubuhay tayo sa ating nagis ng buhay na minana natin sa ating mga ninuno. Traditional belief o sinaling lahi na katuruan na tinuro din sa atin at nagisnan natin at namulat tayo dito dahil sinunod natin ang kanilang katuruan. But praise be to God. Why? Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Amen? At inilipat sa kariyan ng kanyang minamahal na anak. So it means Jesus Christ as the Son of the Father, the only begotten Son, nabigay po sa atin ng habag para ibigay tayo sa kanyang bugtong na anak upang iligtas. Naintindihan po ba natin? By the grace of God, nilipat tayo ng Diyos sa liwanag. You understand? Naintindihan po natin. Dati, tayo nasa kadiliman. Ikaw ay nasa kadiliman. Ako ay nasa kadiliman. Ngunit sa kahabagan ng Diyos, nilagay tayo ngayon sa liwanag. So it's up again to you if you will walk with God. Whoever walks in the light will never walk in darkness, but in the light of life. John 8:12 po yan. Kung ikaw nang lumalakad na ngayon sa liwanag, huwag mo na hayaan na bumalik pa sa gawa ng kadiliman. Why? Because God has given us, all of us, grace para po tayo malipat sa kanyang hanay ng kaligtasan. Amen po ba? So hindi ka ba natutuwa at nagagalak? Dahil ngayon, sa liwanag ka na. Ngayon, napagharian ka na ng liwanag ng Diyos nang tinanggap mo ng katotohanan ng kanyang salita. Naintindihan niyo po ba? So mahalaga palang pagtanggap sa salita ng Diyos. Amen. Maliwanag po ba hindi? Inilipat sa karian ng kanyang minamahal na anak. Kung intindihin natin itong word na to, minamahal na anak ng ama ang kanyang anak. But still, nakaranas po ba siya ng ano? Anong naranasan ni Jesus Christ para lang maligtas po tayo? Minamahal siya ng ama, ngunit siya po ay nagbata ng lahat ng sakit, parusa sa kasalanan na ginawa ng tao. Minahal siya ng ama, but still, he experienced all those things na hindi dapat sa kanya, pero gawa ng tao. So yun po, liwanagin natin mabuti. Hindi tayo pwede namang panlinlang. Dahil ang liwanag ng Diyos na sumasa atin, ito po, isang bagay na pakalaga na niligtas ka na ng Diyos.
Huwag nyo i-put aside o put away. Minsan lang ang Diyos magbigay ng bahagi ng kaunawaan upang ikaw ay maligtas, malagay sa hanay ng kaligtasan. Yun nga po, intindihin natin lagi yan araw at gabi. Si Pastora mula umaga dito hanggang hapon, pero hindi, pagod na gusto kong pumikit na. Pero I grab my guitar and worship the Lord. Kasi baka makalimot ako magsamba, magpuri, magpasalamat. At kung ano-ano na naman papasok sa aking isipan. At ayoko manlamig, manhina, manglupaypay, at mahulog sa laman. Naintindihan niyo po ba? So, ibig sabihin ng panalangin, ng pagsamba sa Diyos, ay isang bagay mapagbigay sa atin lang lakas. Parang vitamina yan eh. Umasa ka dun sa ininom mong Vitamin C, pampalakas ng immune system. Vitamin A, pampaliwanag ng mata. Hello? Ano po ba yun? Vitamin D, yung hindi nagpapainit, lagi lang sa loob ng kwarto natutulog, kaya may sakit. Pagpainit ka, magagaling ka agad. Alam niyo po ba yung sikreto ng D3, vitamin D? Kailangan mo yung sikat ng araw. So yun po yun. Pero gusto mo lakasigla, buhay, tagumpay. Magpuri ka, magpasalamat ka sa makapangyarihan ng Diyos dahil siya lamang ang susi at yun lamang ang susi ng kalakasan ng buhay. Wala nang iba, mga kapatid. We are all human being. May kahinaan, may weaknesses, napapagod, nagugutom, may naramdaman, sakit ulo, sakit likod, sakit balakang, sakit binti, sakit lahat na sakit. Tao pa napapagod. Pero ang lakas mula sa makapangyarihang Diyos, magbigay sa iyo ng lakas, sigla, buhay, tagumpay. Amen. Why am I saying this? That is the truth of the Word. That the Word of God Himself is the power. Has power to transform everyone's life. Makalakad tayo ng tama sa paanan ng trono ng banal na Diyos. Nakuha nyo ng sikreto dapat. Talk to Him. Speak to Him. Commune with God. Wala na anong maglagay na cobweb sa isipan mo. Hindi yan managumpay. Dahil ang salita ng Diyos, nasa buhay mo na. Nasa isip mo na, sa katauhan mo na. Wala na manlinlang sa'yo. Dahil alam mo, ang kakampi mo, ang Diyos na makapangyarihang Diyos, nagbigay lakas buhay. Tagumpay! Ang Diyos ay buhay. Intindihan po ba natin? Amen po ba? Yun po lamang, susi. That's why I'm asking everyone to continue to pray for one another. Pray for each other. Yun lang po ang maibigay natin sa bawat isa. Yun po ang agape love. To pray for one another na sila rin po maging malakas. Sila rin po, mayroong kagalingan. Sila rin po, masigla, matagumpayan nila ang mga gawa ng kadiliman sa kanilang kapaligiran. But remember, I'm saying this, you are already delivered in darkness because of Jesus Christ was given by the Father para ikaw po malipat sa kanyang karian. Amen. Tuloy po natin. Saan pa lang tayo? Hindi pa tayo nakaalis dyan. Amen po ba? Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. So ano sabi? Sa pamagitan niya ay napalaya tayo. Oh. So nakalaya ka na ba? Napalaya ka na ba? Yun, tanungin mo sarili mo kung nakalaya ka talaga. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Alam ko sa John 1:9 yun eh. Pwede natin puntahan muna yun. Balik tayo dyan mamaya. John 1:9. First John 1:9. Sige. Ayan. Subalit kung pinapanahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Ano sabi? So, ibig sabihin, humingi ka na kapatawaran sa harapan ng Diyos. Sabi niyan, subalit kung pinahayag natin ang ating mga kasalanan,
patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Bakit ka nag-alala nung sabihin ng kapwa mo, ng tao sa paligid mo? Kung ikaw mismo lumapit sa Diyos na may sinseridad. I don't care nung sabihin ng tao lang yan. Pari-pari lang tayong makasalanan, fall short of the glory of God. But if you come to the Lord with sincerity of the heart, ano sabi? Papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Remember that word always. You are forgiven. But sin no more. Pag ikaw humingi ng tawad, huwag mo nang balik-balikan ang mga nagawa mong mali. Kasi wala kang ibang niloloko, sarili mo lang. At hindi ka na mapapatawad kung paulit-ulit na kasalanan ang iyong ginagawa at iyong paulit-ulit na rin na ginagawa. You understand, church? Balik tayo doon kanina, Luis. Sige po, sa Colosas. Ayun na po. Sa pamagitan niya, napalaya tayo. So, napalaya ka na. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Remember that always, church. Binayaran ka na ni Jesus ng banal niyang dugo sa pamagitan ng pagbayubay sa krus ng Kalbaryo. Yun na lang lagi mo isipin, kailangan mo ba ikaw manaig? Ang gusto mo lang, what you want. Isipin mo na hugasan ka na ng banal na dugo ng Diyos para maligtas. Huwag natin pagbulay-bulayin araw at gabi yung mga bagay na kakasira ng ating pananampalataya. Bulay-bulay natin, may Diyos nagpatawad, may Diyos naglinis sa atin, may Diyos nagbigay habag sa atin upang tayo maligtas. Kasi wala na talaga kaligtasan kung nasusunod ang ating Panginoong buhay sarili. Pero kung ang Panginoon mo maghari, hayaan mo siya maghari. Wala nang iba. Do you understand, church? Amen? Ayun lang po eh. Sige po, mayroon pa. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Si Jesus ba'y tao? Hello? Si Jesus ba'y Diyos? Pero nagkatawang tao siya. Yung deity niya, yung pagka-Diyos niya, nilikha siya sa pamagitan ni Maria, na tao ang nagluwal sa kanya, pero na-conceive siya through the Holy Spirit by the Father. Tao siya, pero pinanganak siya na may kapangyarihan mula sa Diyos. Dahil nabuntis si Maria, na-conceive by the Spirit of God. Kaya nga pagka-Diyos niya, nakita niyo po, the firstborn among the brethren. So kung nagawa ni Jesus bilang tao, si Jesus ba during that time kumakain din? Nakasama mo siya ng mga alagad na kumakain. Nag-last supper din sila. Amen po ba? Si Jesus ba ay nasaktan din during that time? Nagugutom din, di po ba? Umiyak din ba siya nung namatay ang kaibigan niya si Lazaro? So, ibig sabihin, may damdamin siya bilang tao. So, why He has given the opportunity nandoon siya sa tabi ng Ama? Because His obedience to the Father bring Him to the kingdom, to the right hand of the throne of the Father. Yun lang po eh. So, ikaw, ano bang puso mo ngayon? Ano bang mitiin natin ngayon? To be with God eternally? Or manatili tayo dito sa lupa at sabi nga, mahirap pag sa lupa, maging amoy lupa ka eh. Pero pang langit ka, mabango ka lagi. Naintindihan niyo po ba? Because the kingdom come of God, nandoon na pong kalinisan. Wala nang dumi. Wala nang karumihan. So it means you smell good. Kasi isipin mo na lang, logic lang yan eh. Pag ang marumi, hindi naliligo, madungis, anong amoy? Ha? Anong baho? Amoy tao ba o amoy... Naintindihan niyo po ba? Yun po yun, mga kapatid.
Kung ikaw napagarian na ng kalinisan ng Diyos, lahat sa iyo po malinis. Puso, isip, buong katauhan. Pero kung ikaw nanatili makalaman mga mundo at nanatili sa kadiliman, expect na ikaw mangangamoy ka talaga. Papasok na po yung depression, anxiety. Ayaw mo na maligo, ayaw mo na kumain. Intindihan nyo? Pag may problema, di po ba? Ayaw mo kumain, kukulong sa kwarto, the spirit of witchcraft. Wala ka nang kausapin. Ayaw mo na maligo. Ilang araw ka na nakakulong. Bakit kaya? Ayaw mo na kumilos. Kaya marami pong baliw. Hello? Taong grasa. Wala na sa sarili, wala na sa katinuan. Dahil ang kanyang puso at isipan na pulyot na ng mga bagay sa libutan. Kaya nga po dapat tayo ma-deliver from darkness. Dahil po yung pangako ng Diyos, dinala tayo sa anak para po tayo ay makabahagi sa kanyang kaharian. Ingatan na natin po yung binigay na ng Diyos na habag. You understand? Hindi man kayo nakikita dahil wala naman tayo dito, hindi naman tayo kasama araw-araw. But the Lord our God knows who you are. Saan man kayo umuwi, sa Block 15, 16, 17, 19, 18, kilala na kayo ng Diyos. Amen. Yesterday, nasa Block 17 sila, bago po ito nagbukas ng Bible study, sila po yung mga Katoliko. Amen po ba? Monday, mayroon na naman Bible study dito daw sa harap. Dati po silang Christian but nag-backslide. So ngayon, bakit sila na po nag-i-invite? Bakit sila po nagmimiti? Kung wala tagapagturo, wala pong mga ngaral, busy kasi ang mga ngaral at tagapagturo, walang oras at panahon, kawawa naman itong hindi na maabot. At ito kung naabot ka na, huwag ka na patumpik-tumpik. Bakit? Kung wala na nga mga ngaral, maiwan ka talaga. Naintindihan niyo po? Mahirap din, ay wala magturo, wala si Sister Gina, wala si Brother EJ, wala si Kuya, wala si Pastora, wala si... So ano, edi wala. Naintindihan niyo po ba? At tayo na matagal na 10 to 15, 20 years as a Christian, let your life be used by God. Hindi lang ay wala. Nang wala sila, wala ka na rin. Wala, hindi dapat ganun. Tumayo ka na, kung may alam ka patungkol sa salita ng Diyos, hayaan mo ang Espiritu ng Diyos sumanib, kumuha ng kapangyarihan mo at siyang mahari sa buhay mo. Makaturo ka ng tama. Amen po ba? Anong kinakatakot mo magturo? Alam mo ng salita ng Diyos, maliban, di ka nagbabasa at wala ka na unawaan, wala kang ituturo. Pero kung nabubuhay ka na mismo sa salita ng Diyos, no matter what you speak, ina-anoint ng Lord yan. Amen po ba? Sino gusto magpagamit sa Diyos dito? Uwe? Nawala lang si sister, wala si brother, wala si teacher. Kayo na lang, ayoko, wala na lang. Sige, wala na muna Bible study ngayon. But praise the Lord, last Friday, thank you, Sister Janet, nag-lead kayo sa prayer dito. Continue to pray and honor and worship God. Encourage one another. Amen? Wala man kami, pinauwi ako eh. Ayaw ko na umuwi, diyan na nga matulog sa likod eh. Intindihan niyo po ba? Sinundo kami ng car dito eh. Oh. Kiyat na mama, dali. Totoo, may baon na kami ni Sir ng t-shirt, diyan kayo matulog sa likod. Kasi, mahalaga ang kaluluwa niyo. But then, salamat sa nagdumating, marami din ang dumating nung gabing yon. Naintindihan niyo po ba? Pinick up na ako dyan eh. May sumundong car eh. Yun po yun, mga kapatid. Kasi mula umaga dito na kami. Hanggang ating gabi, uwi kami 11 or 12. Sabi, daling ko nga e-bike. Si Pastor, mag-e-bike na lang tuwing Friday. Pwede ba yun? Ha? Pwede. Pero binabawalan tayo eh. Huwag daw mag-e-bike. Huwag makinig kayo, matanda kayo. Makinig, sabi sa amin. Makinig kayo, matanda kayo. Huwag kayo mag-e-bike sa highway. So, yun po yun. Ayun. Yan. Si Kristo ang larawan ng Diyos. Balik tayo sandali.
ano natin, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, siyang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. So siya pong ating kuya. Nakuha nyo? Si Jesus, firstborn among the brethren. So dapat siya yung ating tularan. Magkaroon tayo ng Christ-like character. Sino na po nabubuhay like Christ? Meron na ba? Meron na ba? Christ-like character. Parang wala pa na pumasa. Pangalawa, natawa rin kayo, no? Kaagad nagsinungaling pa ba ako? Oo, madali ako mainis. Hindi. Yun. Kayo na bahala. Tuloy. Sapagkat sa pamagitan niya, sa nilikha ang lahat ng, maliit na lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamahala, at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Sino po ito? Si Jesucristo. Kaya there is power in the name of Jesus. Kasi sa Kanya lahat, sa Kanya lahat ang ehemplo kung paano siya minahal ng Ama. Amen po ba? Tuloy po, sige po, Kuya Luis. Siya ang una sa lahat, ang buong sinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamagitan niya. So bakit pa tayo hiwalay sa Diyos? Bakit pa tayo aalis sa Diyos? Kung si Jesus mismo, ang kaayusan ng lahat, sa pamagitan niya, nandoon na po ang kakumpletuhan. Amen po ba? So hindi na tayo pwede mahiwalay sa Diyos. Kasi buhay po siya, totoo siya, may kapangyarihan siya, nagbibigay siya ng laya. Nagbibigay siya ng lahat na pangailangan ng isang nilalang. Isang sinukob. Intindihan po ba natin, church? Kaya sabi ko, ganda naman itong mensahe. Habang binabasa ko ito kagabi kanina, binulay-bulay ko, pero sabi ko, Lord, thank you so much. Kasi napabilang tayo ngayon na binigyan ng liwanag. Amen? Kung doon pa tayo sa reliyon na yakap-yakap natin, sanrado, kandado tayo doon sa kaunawaan. Wawa tayo talaga. Kawawa. Dahil walang kaligtasan. Amen? Sige po. Tuloy po. Ito na po yun, number 18. Siya ang ulo ng iglesia, ng kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya maging pangunahin sa lahat. So, paano pa tayo umiwalay sa Diyos? Church, amen po ba, church? Paano pa tayo lumayo sa Diyos? Kung siya po ang binigyan buhay ng Diyos para mamuno sa atin. Bakit pa tayo maiwalay kay Kristo? Juan 8:32. Kaya the truth will set us free. Amen po ba? Juan. Lukso na tayo muna. Sige. Nawala ba si Juan dyan? Sige. Ayan. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa inyo. So malaya na po ba tayo? The truth set us free. Yung mga turo dito, pangangaral dito, atin po yung unawain. The truth will set us free. Pero kung hindi truth ang pangaral, wala talaga kalayaan. Baba natin sa 8:36. Sino ang makapagpalaya sa atin? Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Are you there? Kung napalaya ka na ni Jesus Christ, the Son of God, the truth will set you free, at kung siya mismo ang nagpalaya sa inyo, tunay na malaya ka na. So ano pang balikan natin? Lumang katauhan, lumang buhay, lumang-luma, kaya nga the old has gone, the new has come, you are a new creation. Bakit balik-balikan pa rin natin lumang buhay, lumang kwento ng buhay natin? Wala na dapat. Kasi dito na tayo sa kasalukuyang buhay. Kung pangit ka noong maliit ka, malaki ka na ngayon, maganda ka na. So huwag mo na balikan yung pangit ka. Papayag ba kayo? Nag-evolve ka na eh. Dati yung
ugly duckling ka. Ngayon, beautiful ka na sa swan. Naintindihan niyo po ba? Pag pangit ka noon, huwag mo na balikan. Maganda ka na kasi ngayon. Tingnan mo ang katabi mo kung gumanda nga. Ha? Amin po ba? Hindi yan joke. Hindi yan biro. Totoo po yan. Pinaganda na tayo ng Diyos. Amen. So, glory to God. Amen po ba? So, alam naman natin ang kadiliman ay ito ay nagpapahayag ng kapangitan. Kaya kung ikaw nasa kadiliman, pangit ka. Pag ikaw sa liwanag, nagliliwanag ka. Amen po ba? So yun po ang dapat natin lagi isipin na, bakit ako manatili sa dilim? Bakit ako manatili sa kadiliman? Binigyan na ako ng Diyos ng liwanag, which is Jesus Christ Himself. Hindi na tayo pwede magpalinlang. Amen po ba? Wino-workout nga natin every day of our lives, araw-araw, na makagawa tayo, makalakad tayo, makakbang tayo ng tama at matuwid sa paanan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Kaya nga, yung iwas talaga magkasala eh. Sabi ko, sa 3 trabador, puno na ako ng patience talaga eh. Self-control eh. Love pa rin eh. Sabi ko kaya sa ating kahira, nung bayaran mo na sila ng susahod, sabi ko, minus mo lahat na late. 1 linggo, puro late. Tapos, ang pasok alauna, papasok 2:00, nakatulog daw. Nakuha niyo po ba? Ganon lagi reason. Sabi ko, minus mo na 200 dyan. Kasi i-divide mo yung 750, libre pa merienda, libre pa minsan ulam pag uwi. I-divide mo ka kung 93 sa yung isang oras na late, di po ba, 93 pesos. Kahapon sabi ko, sige, bigay mo na lang, okay na yun, pagpalain mo pa rin. Hindi pwede eh. Naawa ako sa kalagayan dahil sa hirap nila, sa pagod nila, kahit na late man yan, hindi mo pa rin maisip na, nakuha niyo po ba? Pagpalain mo pa rin kasi wala nga eh. Kaya nga sila nagpakapagod. Naintindihan niyo po ba? Na minus na eh. Sabi ko, dagdagan mo na lang ulit. So, yun po yung puso ng Diyos eh. Unawain, mahalin, pagpalain. Pero yung pasensya ko talagang gusto nang magano eh. Pero Lord, bless them. Maintindihan nila na, lagyan mo pa sila lakas na Pastora, habang nagpapala, Pastora, sabi ng sigarilyo. Nagawa mo? May sigarilyo pa. Nagtatali doon sa taas. Hallelujah. Naintindihan niyo mo, minsan abuso kasi hindi ka marunong magalit. Kaya, glory to God. Yun po ang patience ko, yan o. Wala patience yata. Pasensya ko talagang ubos na eh. Pero, praise God, may self-control. Kaya yun po mga kapatid, grabe talaga ang pagsubok. John 3:19. Juan 3:19. Kung napalaya na tayo, maging malaya na talaga tayo. Ganito ang Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim. Kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Pag ikaw pala sa dilim, it means, anong gawa mo? Masasama. The Word of God is telling us, mas gusto pa ng tao sa dilim, so magkasala sang sa liwanag. Kung binigyan na kayo ng Diyos ng laya, bakit mas gusto pa piliin pang dilim, which is ang pangit nga sa dilim? I-embrace nyo na yung liwanag, which is si Jesus Christ Himself. Dahil hindi na talaga tayo maging masama kung ang Diyos mong ating yakap-yakap. Amen po ba? Kaya mga kapatid, take note. Hindi na napakinggan nyo lang tapos ilabas nyo sa tuwingan nyo. Put it in application in your life. Makikita nyo kilos at galaw ng Diyos sa inyong buhay. Makita nyo mismo nagliliwanag na si Jesus sa inyong buhay. Dahil makikita talaga sa gawa. Amen po ba? The wages of sin is death. Bakit po? Dahil kung namatili ka sa kasalanan, ay kamatayan ang iyong hantungan.
Mahiwalay ka talaga sa makapangyarihang Diyos kung nanatili ka sa kadiliman. Pero binigay na ng Diyos ang liwanag, don't go back to the old nature because God already set us free. Sabi nga kanina, napalaya na po tayo. Intindihan po natin, tatay, nanay, kuya, ate, lola. Naintindihan niyo po ba? Young people, worship team, huwag na kayo bumalik sa kapangitan dahil malaganda ka na. Efeso chapter 5, verse 11. Ano daw sabi? Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. So hindi tayo makitungo o huwag tayo sumama. Ano nga sabi dun sa Bible? Huwag makipamatok sa gawa ng masama. Naintindihan niyo po bang pamatok? Ano ba pamatok? Ha? Makiayon. Kasi kung makiayon ka, pareho na lang kayo. Naintindihan niyo po ba? Wala, hindi naman nakita ni pastor o ni pastora Sige na, join muna tayo sa gawa ng mundo. Maging worldly muna tayo, wala naman nakakaalam Hoy, nakikita ka ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? Alam ng Diyos kung anong gawa mo. Alam ng Diyos kung ikaw po ay nagluloko-lokohan. Naintindihan niyo po ba? Kaya hindi pwede huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubungang mabuti. Sa halip ay ibubunyag ninyo ang mga iyon. Kaya hindi pwede talaga na hindi humiwalay sa dilim. Putaktihin ka talaga ng mga kampo ng kadiliman. Papit ka na ngayon, susian ka na ngayon. Sige, sayaw ka dyan. Sayaw ka rin. Sige, tumambling-tambling ka dyan. Tambling-tambling ka rin. Lahat ng gawa ng kadiliman, iwasan na po dapat. So, Efeso, sige po. Baba tayo ng 12. 6:12. Sapagkat hindi, yun, yung Ephesians chapter 6, ano po yan yung warfare. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa may mga pangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Nabasa niyo po ba? Kasi mayroon akong kasama dati sa pastoral din sa Amerika. Paano ba daw matagumpayan kung mayroon po pagsubok o sitwasyon, lalo na kasamahan mo mga pastor? So, ang sinagot ko lang sa kanya, Efeso 6. Naikuha niyo po? So, pag bulay-bulayan mo, ng kalaban mo hindi yung tao besides you. Hindi yung kalaban, yung mga mahal mo sa buhay. The spirit behind will control your heart and mind. Kaya ka nagagapi, kung di ka nag-isip-isip, gumawa ka na kaagad ng desisyon na alam mong kalaban mo yung sa kalikuran ng taong yun. Yan sapagkat hindi tayo nagkipaglaban sa mga tao. Kahit anong tao man yan, kamag-anak mo, kadugo man yan, yung the spirit behind who control that person, yun ang kalaban natin. Kasi sinabi minsan, kundi sa mga pinuno, mga pinuno pa minsan. May kapangyarihan sa mga tagapamahala ng kadiliman, umiral sa sanlibutan ito sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Lalo na tayong mga nagtuturo, lalo na tayong may mga designation. Ako niyo po, lalo na ginagamit ka na ng Diyos. Lalo na pong nag-exhort ka, nangangaral ka, nagtuturo ka, naglilid ka sa prayer. May mga palaso dyan. Ito, tingnan natin kung matibay ito. Matibay. Naintindihan niyo po? Ako hindi exempted. Pero sabi ko nga sa iyo, pag alam ko galit na galit ako, hawak na ako gitara kaagad. Maya-maya, clear na lahat ang mind and heart ko. Yun lang susi ko. Wala naman ako lakas na Maliban ang lakas ng Diyos. Karunungan na si Lord lang, si Jesus lang makapalaya sa iyo. Si Jesus lang magbigay sa iyo muli ng lakas. Sigla, buhay, tagumpay. Bakit pa ko hiwalay sa Diyos ko? He provides all the needs that we need. Provision and supply, strength, healing, completeness, body, spirit, and soul coming from Him. So,
embrace His goodness. Hindi yung mga palaso na pinakawalan sa impapawid ng ating kalaban. Amen po ba? Kaya masarap po talaga magturo kung nabubuhay tayo sa katuruan na ating tinuturo. Sabi po ng Efeso 6:10 to 18. Sige nga, Luis. Balik tayo sa 10 to 18. 6, balik sa 10. Efeso 6, verse 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. So ang lakas mo saan galing? Bakit doon ka pa kumuha lakas sa iyong asawa? Walang lakas yung asawa mo, lalo na wala ka ng pera. Tama po ba mga nanay? Natandaan ko si Gomer yung turo ng Hosea, sabi nung mangigibig, nakuha niyo po? Habulin kong aking mangigibig kasi siya nagbigay sa akin ng aking, pangailangan ba yon? O sabi ng Lord, pigilan ko yan. Nakuha mo na hindi mawala sa puso isip ko yung turo ng Hosea Kaya bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So dito lang tayo sa kanya. Kasi siya po ang may kapangyarihan at siya lamang po ang galing ang kalakasan. Bakit tayo po magpagapi? 11, sige po. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. Para sa atin to mga spiritual people. Paulit-ulit na turo na to Nakakalimutan lang natin. Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Di ba kapitbahay kayo? Hindi mo lang nabigyan ng ulam, nag-ismid na. Nakuha niyo po ba? Bakit hindi na ako binigyan noon? Nag-isip ka na ng negatibo siguro, nagagalit sa akin, nainggit yun Nakuha niyo po, galon yun Ganun tayo kaagad mag-isip, assuming, presuming. So, nagkasala ka na. So, para mapaglabanan mo ang gawa ng Diablo sa puso isip mo, kausapin mo ngayon ng Diyos. Lord, ipuin mo naman siya, nabigyan niya ako ulam mamaya. Maliit na bagay. Maliit na bagay. But God answers prayer. Lord, I need confirmation. Galit ba siya sa akin? Pag hindi na ako binigyan ngayon, Lord, ibig sabihin galit siya sa akin. Pero pray again. Maya-maya may bit-bit na yan. Kasi kinatok siya ng Diyos. Nakuha po yan, Brother Willie? Si Brother Willie, talagang concentrate, Ba't hindi mo dinala si Sister Simang dito? Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. So ano po ba yung kasuotang yan? Sige, tuloy natin, Luis. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan. Nabasa natin itong 12. Ito pong kalaban natin, hindi yung asawa natin, yung kapatid natin, yung mga tao na nagbigay sa atin ng sugat sa ating puso. The spirit beyond, yun po yung nagproprovoke. So hindi natin pwede silang patulan. Ngiti lang, bless them continually. Sige po, tuloy. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumarakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Are you there? So yun lang. Sige lang Luis, tuloy lang. Hanggang 18. Kaya maging handa kayo. Ano daw gawin? Paano ka handa? Hindi ka na nanalangin na. Hindi ka na nagpipray. Hindi ka na nag-isip tama. Ay, walang paghahanda. Kaya may babala lagi. Kaya maging handa kayo ibigki sa inyong baywang. Oh. Buti na lang 24 yung baywang ko ngayon. 44? Ibigki sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. So the righteousness of God. Naintindihan niyo po? Lagi nating isukbit ito sa ating buhay, ang katuruan ng Diyos, ang baluti at katwiran ng Diyos, the righteousness of God. Sige pa, more Luis. Sige po. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa. Ito po ang maraming hindi talaga nakahanda ngayon. Sabi ko nga, pinakinggan ko last preaching ko nung last February nito, kanina, kinig ako. Sabi ko, grabe. Talagang reminder talaga.
Remind na naman ng remind. Isuot ninyo ang sapatos sa pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. So, praise the Lord. Naintindihan niyo po? Bakit? Kung hindi tayo handa, mayroon handa yung kadiliman. Aagawan tayo ng posisyon Dahil gusto ng kadiliman na hindi ka magamit at kagamit-gamit, i-pollute yung heart and mind natin para hindi tayo makatayo na may kapangyarihan. So, magandang balita ng kapayapaan. So, you need to always to prepare ng magandang balita. Kaya na very important the Word of God. Amen? Tuloy po. Sige po. Lagi ninyong gawing panangga ang panampalataya. Kaya kung wala kang faith, wala talaga. The important things in our life is our faith in God. Amen? Na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. So bakit pinapanda ang mga Kristiyano? Hindi pwedeng walang labanan. Why? Inaagaw pa rin ng kadiliman ang nasaliwanag na. Huwag ka kampante. Akala mo okay ka. Pero once na hindi tayo nakapag-commune with God, wala tayong focus sa panlangit na bagay, mabilis po, isang iglap lang, laglag ka. Lagi ninyong gawing pananggang panampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. So tuloy po natin. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak na espiritu na walang iba kundi ang salita ng yun, hindi pwedeng maiwalay sa salita talaga. God gave us word to strengthen our faith. Kaya hindi pwede pong pabayaan natin yung faith natin. Hindi pabayaan na ang Word of God na makonsume tayo dito, masaturate ang heart and mind natin na ito, at mapagharian tayo mismo ng salita ng Diyos. Kasi yun ang sabi ng Diyos, love one another. Overcome evil by good. Ang dami reminder, lumakad kang matuwid. Bakit intindihin mo yung bulong? Bakit intindihin mo yung mga bagay na walang kabuluhan? Intindihin mo mga panlangit na bagay na magpatibay ng ating relasyon sa Diyos. Amen po ba? Yan kaligtasan at gamitin ng tabak na espiritu na walang iba, kundi ang salita ng Diyos. So, ang sandata pala ng mga Kristiyano ay ang Word of God. Sabi nga ng tanong dito ng Kuya EG, kailan kayo nagbasa ng Bible? Sino nagbabasa ng Bible? Kailan? Last year pa po Busy ako, dami kong labahan. Nakuha niyo po ba? Busy ka, marami pa akong liligpitin. Busy ka, pero pag telenovela, break muna sa trabaho, mag-telenovela muna. Ano nakukuha niyo po ba? Naintindihan niyo po ba? May dahilan tayo. Pero pag mayroon tayo na focus tayo na agaw ng attention natin sa word. Amen po ba? Sige tuloy po, Kuya Luis. 18. Ayun. Ano ba sabi? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, kailan huling panalangin mo? Ha? Kanina umaga, sabi mo, salamat Lord, dapat may almusal. Naintindihan niyo po? Ayun God reminds us, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Lahat. Lumabas ka ng bahay mo, manalangin ka. Humiga ka, manalangin ka. Matulog ka, manalangin. Pagbangon mo, manalangin ka. Ano bang panalangin? Ibuka mo lang naman bibig mo Mind, heart. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan, Lord. Prayer pa rin, maigsi man yan. Pero that's faith. Lord, may bayaran na naman kami, Lord. Saan ko kukuha, Lord? Nakuha niyo po? Sabi ng Lord, hindi na kita bibigyan. Baka magsugal ka na naman Nakuha niya, mag-shopping ka na naman. Nakuha niyo po? So, pag nanalangin ka, tama yung puso mo. Nagkataon na walang-wala ka dahil, for example, yung mga construction. Pag wala trabaho yung ating asawa sa construction, may sahod wala. No work, no pay.
So ano mangyari? Ano gagawin mo dahil ang asawa mo hindi nag-construction, may lagnat na 1 linggo? Ano gagawin ng mga nanay, ng mga asawa? Pabayaan na lang Huwag na kami kumain, wala trabaho asawa ko Ask the Lord's wisdom because the Lord will give you guidance, assistance, kung kanino ka lalapit at sino lalapit sa'yo. Lord, I pray na mayroon kang hipuing puso na matugunan ang aming pangangailangan. Lord, buksan mong pananaw, kaisipan, yun lang din. Come to the Lord with humility and humbleness na walang-wala ka. Nakita niyo po bang galaw ng Diyos sa buhay niyo? Sino nakakita ng galaw ng Diyos sa buhay niya? Bakit hindi mo na lang yun pasalamatan araw at gabi at magbuhay ka na matuwid sa paanan ng Diyos? Because you are already delivered from darkness. Once you are delivered from darkness, ang liwanag po, lagi susunod sa iyo yan. Lagi nauuna sa iyo yan. So hindi ka na mawawalan. Dahil kung liwanag, niyakap mo, niyapos mo, magliliwanag ka rin. Hindi walang-wala ka na nga, sabi mo, kawawa naman ako. Nakuha niyo po, yung lahat na negatibo, yung bibigkasin mo, gustong-gusto ni Satan yan. Wala ako, problemado ako, sakit ganito ko, walang bulsa ko. Di deklarasyon yan. Lord, magkakaroon ako sa tulong mo. Yun po yun. Lord, mayroon kami. Hindi kami mawalan. Dahil ikaw may-ari ng lahat ng bagay. Ang sabi mo, kumapit sa iyo, humingin sa iyo, ask and it shall be given, seek and you'll find, knock and will be open. Naintindihan niyo po ba yung word na yon? Trust and have faith in God. Kung naiga ka lang na maghapon niya, nakanganga, baka may mahulog na bayabas. Nakuha niyo, sino si Juan Tamad? Wala talaga dyan. Gumawa ka ng paraan, sasamahan ka ng Diyos. Nakuha niyo po bang ang mensahe? Dahil ang Diyos po nagpapala sa mga anak niyang totoong nagtiwala sa Kanya. Wala nga pondo ang church, pero nagkaroon. Wala tayo, pero mayroon. Saan galing yun? Sa makapangyarihang Diyos na naghipo ng bawat puso sa mga taong willing and able to help those people na mayroong silungan sa panambahan. Pagdating kasi sa godly-thing, marami po yung encourage talaga. Makasama ka Diyos sila. Magpupuri sila sa Diyos. So, the Lord will touch their heart. At hindi yun nawawala yung binibigay nyo. Dahil alam natin na sa tamang lugar. Kailangan din talaga for a while mapapahinga si Pastora. Papago din pala. Pero, pag sakit, sabi ko, sakit likod ko. But Lord, you're my healer. Hindi po ba? Sino bang 60s dyan? Senior. Masakit din ba likod nyo? Sakit din ba yung tuhod nyo? Buti na, tuhod ko, hindi pa masakit. Naintindihan niyo po ba? Unat-unat lang, first time na pulikat ako kanina, sabi ko, Lord, sa pagod na rin, di ba? Gapang-gapang ka rin ng kahapon dyan, kaya, ipuin niyo nga lang ang upuan niyo kung malinis. Hinugasan isa-isa ni Pastora yan. Sabi ko, upo yung kapatiran dito, ayoko na marumi. Isa-isa yan, pinunasan ng basahan. Naintindihan niyo po ba? Wala akong naisip na anumang bagay, basta Lord, salamat. Servant heart. Kaya kayo na naglilingkod dito, wala man si Pastora, may bilin sa inyo, may pinapagawa sa inyo, gawin nyo. Hindi po sa akin kayo naglilingkod. Sa makapangyarihang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Kasi yung servant heart po, ino-honor ng Lord yan, para sa lahat. Intindihan niyo po. Thank you kay Sister Jean. Alam niyo bakit? Si sarado yung tindahan niya, nandito na may bitbit pa yan. Naalala niya kami rito. Alam niyo ba yung dynamite lumpia? Sino nakain noon? Sarap pag nagdala si Sister Jean. Tatago. Sarap pala yun, yung sili na ano sa lumpia. Manghang daw. Hindi naman manghang Tapos Shanghai, wow. May puto pa. Kau na, palakpakan natin ng Diyos. Amen po ba? Yun po yung mga kapatid. May tindahan sa sarado yun. Dito na yun sila ni Sister Helen. Dinadalo si Pastora kung umiiyak na. Praise God.
So praise God, I am so thankful. My brothers and sister here, ay patuloy pa rin tayo, nakikibaka, tumatayo po tayo na ang Diyos lang ang ating mga inaasahan. Amen po ba? Kaya praise God sa buhay nyo. Sa mga bago man ngayon lang tayo nagkakilala ngayong taon, hindi kayo nagkamali ng pinasukang church. Kasi wala tayong tinatanging tao rito. Hindi tayo namimili ng tao. Ano man, sino ka man, ang Diyos nakakilala sa iyo. Pumunta ka lang pumunta, marami ka pang maranasan sa Diyos. Amen po ba? And hi, Sister Janet. How are you? So, yun po yun. So, mayroon pa ba, Luis? Ito lang yung gusto ko sa inyo eh. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkakalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong may pahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Kaya yun sa tulong ng panalangin, ang mga nagtuturo na encourage at ma-encourage sa paglilingkod, sumunod sa Diyos. Amen po ba? Huwag niyo pabayaan yung mga pastor nyo, yung mga leaders nyo. Continue, bunuin nyo sa prayer. Kasi tao din, human being din, nasasakdan din. May feelings, may emotion, may damdamin, may pain. Nakuha nyo? Ang tao po may naramdaman. Masakit ba? Anong masakit? Kompleto yan eh. Sakit. Sakit yan mo. Bakit? Sobrang kain. Nakuha mo ba? Masakit bulsa mo, magastos ka eh. Naintindihan mo? Ang maraming sakit ang tao. Kaya continue to pray for one another na ma-overcome natin lahat. Amen po ba? Tulad yung ating mga kapatiran sa call center, gabi, pupuyat. Kaya, mayroon tayo may mga security guard, nagpuyat. Na hindi na lang puro trabaho, mayroon sila time, oras para sa Panginoon. Amen? Kaya continue to pray for one another. Lalo na sa mga kapatid natin na nagda-drive sa motor. Nakuha niyo po? Dahil po hindi rin biro ang kanilang pinagdadaanan. Yan ang kailangan ng prayer ang mga lingkod ng Diyos. Marami po akong include ng mga worker sa vineyard, sa pag-prayer ko. Hindi lang sa atin dito. Kasi marami na akong kilala sa buong mundo eh. So I need to pray for them, the president, the senators, the congress, sa ngayon ng gobyerno. Kaya pag may prayer meeting kayo, huwag niyo kaligtaan ang government ng Pilipinas kasi Pilipino kayo. Continue to pray na ang kapamalaan mag-iral pa rin ang God-fearing life. Continue to pray for the financial problem, hindi lang sa pamilya nyo, sa loob ng banyo, na magkaroon ng assistance, magkaroon ng provision, magkaroon ng lubos ng kalayaan sa mga pagkakautang. So pray for your needs, for the supply coming from above. Amen po ba? So pag nag-pray ka na abundance of life, huwag ka na magpabaon sa utang. Hello? Why? Kaya hindi ka nakakalaya, kaya nga malaya ka na dapat eh. Dahil kahit hindi mo needs, once mo lang, bili ka pa ng bili na hindi naman kailangan. Naintindihan niyo po ba? Tulad ng damit. Marami ukay-ukay dyan, no? Namimigay na lang iba nating kapatid. Oh. Kaya ano, sobra na eh. Ay, luma na to. Sabi mo luma. Pag bumili ka ba, sinuot mo ngayon, luma na hindi? Sinuot mo na eh. Luma hindi. Oh, yun po nangyayari. Kahit hindi mo na needs, inuna mo pa yan. Sa babayaran mo, ang nangyari ngayon, nabaong ka na sa utang. And some of our brothers and sisters na hindi na sumasamba dito, dahil nahiya magpakita kasi hindi nagbabayad ng utang. Alam niyo ba yon? Marami na wala kasi hindi makabayad ng utang, ayaw tumingin. Baka singilin. So, dapat wala na tayo ganon. Pray na ma-overcome mo ang kawalan, kahirapan, at ang pagkakautang. Dahil sabi naman ng Biblia, papalalayain tayo ng Diyos sa mga bagay ng gawa ng kadiliman. Narinig po ba natin? Hindi na shopping ka ng Shopee. Ang nangyari ngayon, bound ka na. Hindi ka na makalaya. Kasi patong-patong na lalo may estudyante ka. Hello? Reminder lang ni Pastora yan. Para sabihin mo, pumasok ako sa church na yan, akala ko yayaman ako. Pero ayusin ka muna ng Diyos. Marami tanggalin sa'yo.
para ipagyamanin. Naintindihan niyo po ba? Kaya, yun lang po mga kapatid. Yun lang po ang nais ng Diyos. John 8:12. Yun yung sinabi ko kanina, those who walking with Christ. 8:12. Balikan natin yun. Sabi, muling nagsalita si Jesus. Sino nagsalita? Sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ito po yung word na nagbinigay ng Lord sa akin noon. That was 1997. Whoever walks in the light shall not walk in darkness, but have the light of light. Hindi na mawala, hindi na nabubura. Kaya sabi ko ng mga Rema words, hindi na yan mawawala sa puso isip mo kung iyon nilalakaran mo. Whoever walks in the light. So nasa liwanag ka na eh. So dapat huwag ka na bumalik doon sa dilim. Tapos ka na sa yugto ng buhay na yon. At kung may nagpaalala sa iyo during the time na ganito, ganito ka, i-reject mo yan. Kasi you know who you are in Christ. For example, prostitute ka dati. Parang si Maria Magdalena. Po nyo? Siya ba dinutdot ng Diyos na talaga magkasalanan sa habang buhay? Sino ba yung babae na agasan? 12 years siya na inagasan. Nabasa niyo ba sa Bible? Dinudugo. Pero nang lumapit sa Lord, anong nangyari? Gumaling ba siya? Hindi. Ano sabi ng Lord? Sin no more. Pinagaling na siya. So hindi natin balik-balikan na kung ano man siya nakalipas ng karaan, hindi na natin siya usigin o tusigin. Hindi tayo Diyos. Dahil ang Diyos mismo nagpatawad. Naintindihan niyo po ba mga kapatid? Those were the days na wala pa tayo sa liwanag. But the Bible is saying, sabi nga dito, magsalita ang Diyos, sinabi niya, ako ang ilaw na sa libutan. Niyakap mo na ang liwanag, ginayakap mo na ang ilaw na sa libutan, wala ka nang babalik ang kadiliman. Are you there? Yun lang mga kapatid. Kung anong bulong-bulong man yan, na gusto kayo balik sa luma mong katawan, huwag mong tanggapin. You hear me? Dahil God is a good God to set you free. Kaya nga sabi, pinalaya na tayo eh. Ano man nakalipas na karaan mo, huwag mo nang balikan dahil pinalaya ka na ng Diyos. Amen? Nung panahon na akala mo napakarumi mo dahil maraming bagay nangyari sa buhay mo, huwag mo nang balikan dahil binigyan ka na ng laya ng Diyos. In-embrace mo ng turo ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng Diyos, ikaw ay nilinis na, ikaw po iliwanag na. Amen! Kaya may bulong-bulong. In Jesus' name. Naintindihan niyo po? Kasi minsan bumabalik tayo sa lungkot eh. Kasi ganun ka. Wala na. Nagawa ka na ng Diyos, ginawa ka na ng Diyos, pinaunawa na ng Diyos, may mabuting balita na nagpalaya sa'yo, nagligtas sa'yo. Amen! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya, ang redemption na binigay ng Diyos sa'yo para makalaya ka, through His blood, iyon po ang ingatan natin. Hindi na tayo, you are redeemed. Hindi na kayo dapat bumalik man sa anumang dinala sa iyo ng kadiliman during the time na hindi mo pakilala si Kristo Jesus sa buhay mo. Amen po ba? Gusto ko balikan natin yung Exodus chapter 15 eh. Ano po ang sinabi doon ng magkapatid? Exodus chapter 15. Hallelujah. Ano ginawa ni Moses? During that time, ito ang inawit ni Moses at ng mga Israelita para kay Yahweh. Itong si Yahweh ay aking aawitan. Sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay, ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Sila po inawit na nila to. Remember, nung mga Israelita ay tumakbo, di po ba? Nag-cross sila sa dagat na pula. So ano po nangyari sa kanilang kabayo? Ano po rin ginawa ng Diyos? Nahati po ba ang dagat? Natabunan po ba sila? Ito po yun. Dakilang tagumpay ang mga kabayo at kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat ay natabunan. So tuloy po natin. Si Yahweh ang aking kapangyarihan.
Take note, church. At kalakasan. Sino po? Yun, si Yahweh, the Father God. Siyang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Siya ay aking Diyos na aking pupurihin. Diyos na aking Ama, aking dadakilain. Ito lang po yung sekreto, yung sinasabi to worship God. Pag may magbigat ka ng problema, kumanta ka, umawit ka sa Diyos. Wala kang memorize sa kanta, yung mula sa puso mo na kanta, ulit-ulitin mo lang kay isang linya lang yan, ang Diyos po ay maparangalan sa buhay mo. Ayan, pupurihin, siya ay aking Diyos na aking pupurihin, Diyos ng aking Ama, aking dadakilain. Tuloy po Kuya Luis pa. Siya ay isang mandirigma, Yahweh ang kanyang pangalan. Mga karwahit kawal ni Faraon sa dagat ay kanyang tinapon sa dagat na pula inilibing mga pinunong Ehipsyo. Ito po pinatunayan lamang ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nanilagras niya mga Israelites because of His great love. Tayo ngayon nag-aani din ng biyaya ng Diyos because of Jesus Christ. So you there, church? So ano po pong gusto niyo marinig? Genesis chapter 3 verse 15. Genesis. Ang kapangako ng Diyos sa pagpalaya. Kayo ng babae ay aking, sa Garden of Eden ito po. Kayo mga babae aking pag-aawayin. Ano to? Binhi mo'y binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ito po tungkol sa ahas ito eh. At binhi niyang dudurog sa iyong ulo. At sa sakong niya, ikaw ay tutuklaw. So binigyan pa rin ng Diyos ng kapangyarihan ang babae na durugin. Kita mo, pag may nakita kayong ahas, ano ginagawa nyo? Yung ulo ka agad. Sabi dito, sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Pero, binigyan tayo ng authority ng Diyos. Nagagapiin natin ang gawa ng kadiliman, which is Satan himself. Amen po ba? So, ang promise ng Lord about deliverance, binigay niya sa Garden of Eden. 1 Peter chapter 1, yung nabayaran na po ng Diyos sa Kalbaryo. 1 Peter. Unang Pedro, 18 to 19. Malapit na tayo. Sige, maiksi lang yan. Alam ninyo kung ano ang pinatubo sa inyo na ipinantubo sa inyo na walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ito yung sinabi ko kanina. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. Hindi naman kayo sinanla, di po ba? Tinubos kayo ng makapangyarihang dugo. Kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ay tulad ng kordering walang dungis at kapintasan. So mga brothers and sisters, na-deliver na po kayo. Binigyan na kayo ng pagkataon ng Diyos maligtas. Yakapin nyo na lang turo niya, yakapin nyo si Kristo mismo para makalubos tayo, makalaya sa gawa ng kaaway, ng kadiliman. Kaya you are already delivered. Amen po ba? Yung nabayaran na kayo sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Kristo. So, siya po ang perfect deliverer, Jesus Christ Himself. John 1:3. Siya lamang pong gumawa at nakagawa sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamagitan niya. So, you are made by the power of God. So, ginawa ka ng Diyos. So, wala nang iba. All things were made by Him. So, embrace the goodness of God into your life. Yun lang pala alalagi ng Diyos eh. How many times na natin narinig yan dito? Kaya, para tayo po managumpay, bulay-bulay na natin ang mabuting balita, para hindi na po tayo, ito gusto ko tumalirinig nyo eh. Ano po kaya? Efeso 1:21? Ano ba yun? Ano ba yun? Kaya nga, balik tayo sa Efeso kanina 1:21. Mula roon, amen, mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit sa dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating. So ito lang po ang hawakan natin, church. Ano man mangyari sa buhay mo, sa sitwasyon mo, hold on to God's promise, which is Jesus Christ Himself saying, siya lang po talaga ang may makapangyarihan sa pamagitan ng leadership ni Jesus sa buhay mo. Wala ano man yung dumating na pagsubok, sitwasyon, mga dilubyo,
the storm of life, trials, testing, hold on to God's promise, hold on to Jesus Christ, i-rescue niya tayo. Wala naman kayo bilip eh. Parang walang tao riyan eh. Amen po ba? Yun na po yun eh. Parang wala kayong tinga. Yun po yun. Kaya, parang wala kayong narinig, matuwa kayo dahil ang Diyos po nagbigay ng kapayagan na sa Kanya lamang tayo manangan at sa Kanya magtiwala. Amen po ba? The last verse, Colossians chapter 2, verse 15. Kaya ang deliverance natin ay maging totoo lamang mo si Jesus na po pagariin mo sa buhay mo. Nandiyan na po ba, Colossians? Sa pamagitan ng Kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na Kanyang ipinarada sa badla bilang katunayan ng Kanyang pagtatagumpay. So, kung si Jesus ang Diyos mo, pinaghari mo, hari mo, magtatagumpay ka. Are you there? Kailangan ng pananalig mo, panampalataya nyo kay Jesus lang talaga. Wala nang iba. Mananagumpay ka. Kasi siya po ang perfect deliverer sa buhay mo. Sabihin mo, Jesus is my perfect deliverer. Yung sinasabi mo ngayon, tiwala, trust, and believe Jesus alone. Wala nang iba mga kapatid. Wala ka nang ibang hanap-hanapin pa. Dahil binigay na ng Diyos ang turo, you are triumphant, you are victorious, you are more than conqueror if you trust and believe Jesus in your life. Amen po ba? Wala ka nang dapat nubinahan. Sino pa nagdudubina sa patay? Patay na nga eh. Natawag mo pa, Nay! Nay! Pag nagdasal ka, Nay, tulungan mo ako manalo, Nay, sa ano, Nay? Nay, ahon mo kami sa hirap. Marami pa nagdadasal, that was necromancy. Yung tumatawag sa patay, tinatawag mo kaibigan mo, lolo-lola mo, kasalanan. Necromancy. Wala po yan na hindi dapat paniniwalaan yan. That is demonic. Hello? Sino pa rin tumatawag sa nanay niya, Nay, tulungan mo kami, mahirap kami ngayon. Sa kay Jesus ka lang tumawag. Amen? Yun po, mga kapatid, ang mensahe. May nakuha po ba tayong turo ngayon?